Okay. Yun, good morning po sa inyo mga kapatids. So, sabi rin sa balita, anak ng dating Pangulong Duterte na si Kitty, si Wake and Bake Duterte, umiiyak nang lumabas sa ICC dahil hindi na umano nakakakilala ang kanilang ama. Nako, grabe, hindi na nakakakilala si Digong. So, paano yun? Sabi niya siguro, Dada! Sabi ng tatay niya, who you? Hanip yung mga dramang to eh. Di ba? Alam nyo, ah yung hindi na makakakilala, nakakalungkot na bagay yan sa totoo lang. First time ko naranasan yan nung nanay ko nag-ulyanin. So, since last year. No. Parang ang dating sa akin, meron ng bahagi ng nanay ko ang namatay. Parang kalahati na ng kanyang pagkatao. Bakit kalahati? Nakikita namin siya buhay naman. Ang nangyari, umatras yung kanyang isip. Yung anak ko na 24 years old na, yung mami ni Aki, sa isipan ng nanay ko, nung siya po ay mga 3 or 5 years old lang. Kaya hindi niya makilala. Ako naman, napagkamalan niyang magnanakaw. At isusumbong niya ako sa asawa nung ang hindi nawala sa isip naman ng nanay ko, yung misis ko. Isusumbong daw niya ako sa sa asawa nung manugang niyang magandang babae, si Cory. Sabi ko, sino yun? Kinunoy. Sabi ko, ako yun. Sabi ko, yan ang tawag sa Bicol Nunoy. Sabi niya, hindi ikaw yun. Paano hindi ako yun? Pangit mo Gwapo yun Maganda nga asawa niya Sabi ko, ng putras naman, oo. 20 years ang inatras ng isip ng nanay ko. Ganun. Parang selected yung naalala niya. So nakakaiyak yung part na yun nung nangyari sa nanay ko yun. Kasi, pag sinabi kong nanay ko siya, hindi kita anak. Hinahanap ko nga yung anak ko Tagal lang hindi ko nakikita. Nisip ko kung pwede ako magmaskara. So, my point here is this. Anong petsa pa ho ba noong 2025? Unang sinabi nilang hindi na nakakakilala si Digong. Di ba? Parang mga kalagitnaan na ng 2025 yun Sinasabi nila na hindi na nakakakilala si Duterte. Bagsak na yung kanyang kalusugan. Di ba? Bakit wala silang ganong kalungkutan? Pagka lumabas, ay okay si Dada, he's fine, he's healthy. Sabi pa ng asawa, di ba? He's healthy. He's doing good. Pumayat lang talaga siya kasi he's not used to the food. Pero nakakapagluto na siya. Mayroon ng rice, nakakain na siya. Di ba? Ngayon, nung ikinatalo nila yan, mga petition nila for interim release, kasi daw hindi na flight risk dahil ulyanin na nga, may dementia na, or demonyo siya, ganun. May dementia, di ba? Sabi ng mga eksperto ng ICC na nagsuri sa kanya, pinipeki lang naman niya yung kanyang dementia. Siguro, pag kami nakitang sexy, katitig. Diba? Tapos pag nakita niya uli, dumaan, batiin niya. Kaya nahuhuli siya na pinipeki niya lang yung kanyang dementia. Now, kaya nga sabi nila, ang finding nila, fit to stand trial. Diba? Naalala ko rin yung sinasabi nung ibang mga DDS, like nung Tio Moreno, sabi, palagay ko dapat manahimik na yung mga Duterte, hindi na muna magpa-interview, ganyan-ganyan. Diba? Kasi, nakakasama sa kanila. Totoo naman, nagiging dahilan ng sunod-sunod na pagkatalo
ng mga petitions nila sa ICC. Ngayon, nung sinabi na ang tatay niya ay tuloy na yung trial kasi nga fit to stand trial plus yung mga advices, yung mga puna ng mga tao na ang bobo nyo ba talaga, hindi nyo maintindihan na yung sinasabi ninyo your dada is doing good, diba? He's healthy. Yung mga sinasabi ninyo about him, nakakarating sa kanila yan. At kayo ang mga reliable sources kasi kayo yung pumapasok sa loob, kilala nyo siya mulat sa poll, di ba? Kaya kayo yung makapagsasabi talaga na tunay na kalagayan niya. Bakit nga hindi nila sinasabi na hindi na siya nakakalimot na siya, hindi na siya makaalala nun? Walang umiiyak na ganyan nun. Nung kasagsagan ng issue na yun, kaya nga sinasabi, tragis nagpapadrama lang kayo, nagpapaawa lang kayo, pero kinokontra naman kayo ng mga anak paglabas. Tapos ngayon may lumabas sa ganito. Anak ng po, Kitty. Sabi rito, ICC confirmation of charges, di ba? Versus Duterte. Schedules of January 30, 2026. So sa February 23, yun ang confirmation of charges. Diba? Tapos, February 24, submissions on the merits. Tapos, 26, ganoon pa rin. 27, submissions on the merits, closing statements, hearing on the review of detention. So, itong hearing on the review of detention, ito yung kanilang target ng drama ngayon. Na kasi parang every 120 days ganon hindi nagkakamali dito sa petsa ha, correct me if I'm wrong, nire-review yan nila. So dito ngayon naman nila to papasukan yung February 27 ng pagdadrama na hindi na siya nakakakilala, hindi na siya makakatakas. Hindi nga makakatakas, sige, pero pwedeng itakas. 'Di ba? Kasi yung goal nila to get him out of the detention cell sa detention center. Kaya gusto nilang gamitin yung kabuga presidents. 'Di ba? Yung taga-Africa na nililitis ng United Nations. Ano yun? IRMCT ata yun? Oo. Yun si Kabuga. Si Kabuga ho kasi ay diniklara ng IRMCT na siya po ay not fit to stand trial dahil sa kanyang pag-uulyanin na talaga. Pero ito ho ngayon ang dapat nilang maintindihan sa presidents na yan. Sa mga oras na to si Kabuga ay hindi pa po nakakauwi. Nakakulong pa rin sa The Hague, diyan sa lugar ni Duterte. Nakakulong pa rin po diyan si Kabuga. Sipin niyo yun deklarado ng not fit to stand trial pero nakakulong pa rin. So eto ganun din to mangyayari sa kanya. Bakit po nakakulong pa rin si Kabuga? Kasi gustong masiguro ng United Nations na siya ay healthy, siya ay mananatiling buhay. Baka sakaling mapagamot siya, mawala yung kanyang demensya. So eto si Digong, ipapagamot din ito ng ICC. Kasi ang presidents po, ito ay sinusundan para sa mga susunod, yung mga naunang mga pangyayari or na desisyonan at sinusundan ng subsequent event. So kung yun ang susundan, naku po, mananatili sa kulungan si Digong kahit na sabihin natin certified may dementia na siya, kahit na full dementia na yan, ipapagamot lang yan. Pero nga sinasabi nga nila is early signs of dementia raw, sabi ni Robin, pero sabi naman ng ICC medical experts, hindi. Fit to stand trial siya. So ibig sabihin, walang early sign of dementia. Di ba? Ay, nako. Hanip sa dramang bukid, ano? Bagong taktika. Abangan natin, pagka si Sarah naman, ano sasabihin ni Sarah?
Dapat pareho sila, 'di ba? Pareho sila dapat. Ngayon dito sa review ng detention na 'yan, eh bahaging tatalakayin diyan yung mga bagay na may kinalaman din sa kanyang pananatili, yung kanyang kalusugan, 'di ba? So kailangan na naman ng mga medical experts, yung mga psychiatrist, yun naman ang mga kailangan din diyan. Nako, dramang bukid. Pero dapat kasi ang ginawa nila dito, balita ko, nagdududa si Sara dito sa kakayanan ng kampo ni Kaufman na mahusay sa pag-delay ng proseso. Kaya lang nangyayari, lalong nabababad sa gastusan sina Digong. Pero sinasabi ng pamilya na ano daw, na wala namang kasalanan, 'di ba? Inosente, na politika lang ni Marcos. Hindi naman po si Marcos, hindi naman si PBBM ang complainant eh. Yung mga kaanak ng mga napatay ng kanyang polisiya, 'di ba? Nung mayor pa siya at saka nung naging presidente na siya. Yun ang mga complainants niya. Hindi naman po si PBBM eh. 'Di ba? Si PBBM lang yung pinipirwisyo niya. Tapos, pag may nangyari sa kanyang di maganda, ito ang kanilang sinisisi. 'Di ba? Ay, ako. Ewan ko sa inyo. Okay, so iwan na natin to. Ayun, di ba sabi ni Polong, ayaw daw umuwi while PBBM is president. He wants to stay in The Hague. In The Hague, they should give the old man what he wants. O nga, sabi nga ni Polong. Kasi ang purpose naman doon, I don't know kung talagang sinabi ni Digong yun. Di ba? Granting for the sake of the argument, kasi wala naman tayong way para ma-verify natin na hindi naman sinabi ni Digong. Let's accept that. Di ibig sabihin ito, hindi po talaga dapat na, 'di ba? Pilitin nilang mailabas doon at maitaka sa papunguwi ng Pilipinas. So, ang dapat kang gawin nila rito ay magsampa sila ng petition na binabawi na nila, no? Yung mga pending petitions nila na may kinalaman sa interim release, may kinalaman sa kung ano-ano naman nagpapadelay ng pagdinig. Bagkus, ang petition na gawin nila petition para sa speedy trial. 'Di ba? Kasi ako kung inosente, kung ako ang anak at inosente ang tatay ko, alam ko, hindi ko hahayaan ang tagal ng kasunod. Hindi ko hayaan ng gano'n. Kung pwede, sa petition ko lalagay ko. Whole day, mag-hearing. Hanggat matino pa ang isipan niya. Sabi niyo, deemed to fit trial. Sige, whole day tayo mag-hearing. Madaliin natin, speedy trial. Total, batas yan, karapatan yan. Di ba? To speedy disposition of the case. Dapat ganun yung pinipetition nila eh. Hindi yung pang delay-delay. They're very, very inconsistent sa kanilang claim. Di ba? Sabi ni Arnold Guzman, huwag kang maniwala kay Yutman. Diba? Kaya sabi nga, well, just for the sake of the argument, tanggapin natin yung sinabi niya. Dahil ganun pa man, sa kanila pa rin naman tatama yun eh.